Dalawang bato ang natagpuan sa Tiwi Albay na may mga nakaukit na paniniwala ng mga taga roon, hindi lang baybayin o yung sinaunang sulat ng ating mga ninuno. Pero ang mga nakaukit dito, di umano palatandaan o siyang makapagtuturo ng mga kayamanan na matatagpuan sa kapaligiran nito. Bilang patunay raw nito, noong 2018, si Leonie may nahukay na lumang kubyertos at baso sa lupang malapit sa bato. Habang ang kabarangay nilang si Paul nito lang 2020 sa katabing sakahan nito, may nahukay namang mga gintong barya. Ito po yung parang shape na arrow na diyan ko po sa parting niya nakuha yung coins. Dito naman po yung sa parte na to. Kasi unang bakal po yun eh. Gold talaga isa, 14 karat. Hindi po pwede basta-basta mag-hukay. Kailangan nilang mag-coordinate sa amin. Na-advise natin na maging precautious sila kasi unstable yung mga bato doon. Kung sakali man na may mga treasure talaga na makuha, yan is magiging subject pa rin yan ng LGU. Para malaman kung ano ang ibig sabihin ng mga nakaukit sa bato, pinuntahan ito ng propesor at dalubhasa sa baybayin na si Ray Austria. Una niyang tinignan ang bato sa ibaba. Sa alphabet, may mga parang U. Ito, parang U siya. Pero since parang merong guhit dito sa baba, para siyang pa. Parang wave. Wala namang ganyan sa baybayin. Pagdating dito, yan, nakita mo in. Tapos in, parang ano yan. Sunod niyang pinuntahan ang batong natagpuan sa itaas. May characters ba dyan na posibleng baybay? Parang wala po. Di tulad nung sa baba. Sa unang tingin natin, may mga characters na parang baybayin. Although, kung titingnan natin ng mas matagal yung kabuuan ng dalawang bato, no, merong mga characters, mahirap siya basahin. Mas marami yung hindi natin naiintindihan na characters kaysa sa kilala natin. Samantala, si Leonie may hinala rin daw kung sino ang posibleng umukit na mga simbolo sa bato. Bagay na naikwento sa kanya ng yumaong caretaker ng lupa, si Mang Carlito. Sino ba nagsulat ng bato yun? Yung nauna daw dyan, dito. Para bang malakas ang loob ko, gawa ng may sulat siyang pangalan niya. Pero bakit 1898? Di rin natin alam kung sumusubok lang mag-ukit ng baybayin. Si Menyano o Minyano, dati raw kilalang panday sa kanilang barangay. Hinanap ng aming team ang mga kamag-anak nito. Ma'am, kilala niyo po si Sir Menyano daw? Menyano Credo? Noon kilala ko man yan dyan, oh. Yan siya nakatira sa baba. Kilala ko yan. Kasi ito ma'am ang anak niya. Noe Credo. Sa San Pablo City sa Laguna, nahanap ng aming team ang anak ni Menyano, si Noe. Ang naalala ko lang ay si tatay ay mahilig mangulikta ng bato. Ginagamit na parang agimat. Mahilig ba sa tatay na magmarka ng palayaw niya? Ang nakita ko lang noon sa muhon, yung sa lupa namin, talagang may nagtatak siya. Ano po yung tinatak niya? Minsan nilalagyan niya ng pangalan niya, at saka yung parang signature ba. Siguro kung mapapatunayan na hindi siya pre-colonial text, okay lang. Kung mapatunayan nga na legit itong stone na ito, sana'y mapangalagaan ito. Pag na-carbon date, malalaman mo kung gaano katagal, no? Ang maganda, wag linisin, wag pakialaman, as is yung bato kung makukuha. Kung talagang matagal na siya, national treasure siya, no? Hindi man masasabi pa sa ngayon na singhalaga ng tinawag na Monreal Stone ang nakitang mga batong may ukit sa Albay. Magandang pagkakataon pa rin ito para patuloy na buhayin ang interes sa baybayin na makikita na rin sa iba't iba pang mga modernong bagay ngayon. Matibay na patunay na bago pa man tayo nasakop noon ng mga Kastila, may sarili ng paraan ng pagsusulat at komunikasyon ang ating mga ninuno. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.